mahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Rise and shine, Pilipinas, and good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang umaga sa mga taga Luzon, mayong buntag sa mga taga Visayas and Mindanao, mayong buntag Southern Leyte. Happy Friday, atong petsa Oktubre 17, tuig 2025, and welcome sa lang edisyon sa programang Maghatod Yun kaninyo no, sa mga mahinundanong mga impormasyon, mga nag-unang mga balita. Sa nakayang bahay ng atong rehiyon, Eastern Visayas, kini ang programang Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, karong adlaw nga Biyernes, ubay-ubay nga mga balitang ihatod sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO. Paglangkuban gyud no sa Radyo Pilipinas sugod Kalbayog, Borongan, Philippine Information Agency and Philippine News Agency. Yes, and sa ngalan di ay sa station manager diri sa Radyo Pilipinas sugod Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan. Makauban ninyo matag Biyernes Ria Yang Mikati, kauban nato sa Master Control Kuya Noela Palukon. Maguban-uban tahang to daras 9 punto sa buntag dinhi lamang sa programang Good Morning Eastern Visayas. Kumusta man mga ka-RP, no? Thank God for another Friday fly day, no? Hinaot nga anaa mo, no, sa maayo nga kahimtang. Stay safe always. O labi na kay dili pa lamang gidugay, no? Ando na napoy pagtayog sa linog. O sa Mindanao gihapon dito sa may Surigao. So amping-amping, stay alert gyud, no, sa atong mga ka-RP. Labi na pod sa atong mga lumulupyo diri sa atong rehiyon Eastern Visayas nga tuwa sa Mindanao, no, nagtrabaho even po dito sa Cebu or sa Luzon, no, kay kiniliging katalagman, no. O susama aning pagdinog dili man na ginato masayran o kalit lang ba. So mao na nga, stay safe always. Okay? Ayan. Yes, good morning dahil sa atong mga kauban karon, no. Girl power. Mga hawanag yun ang inyong makauban karon, no, sa atong edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Adiya sa Radyo Pilipinas Calbayog, Ms. Charmaine Pirito. Sa Borongan, Ma'am Daisy Balazar, and sa Philippine Information Agency, Ma'am Alet Reyes. Okay, sige, dili na ta maglangan pa ato sang sayra, no, ang mga pasiunang impormasyon sa atong mga kahuwana o karon sa dagayng bahin ning atong rehiyon Eastern Visayas. So magsugod sa tano sa Radyo Pilipinas Calbayog, pinaagi ni Miss Charmaine Perito. Rise and shine kanimo, Miss Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat, Ate Rhea Mecate, and good morning sa imong mga kaupunida sa Master Control ngan sa bugos nga puwersa sa RP sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning naman sa aton kaupod liwat sa Radyo Pilipinas Borongan, pinaagi kan Ate Dayan Camplon, ngan good morning sa imong mga kaupunida sa Master Control ngan sa bugos nga puwersa sa RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Ngan din naman sa Radyo Pilipinas Calbayog,
Kaupod natin sa Master Control sira Ezra Altaro ngan Engineer Joven Cardenas ngan sa ngaran sa aton acting station Manager Hinaro Navalon. Ako ang iyong makakaupod, Charmaine Perito Balvez. Okay, update anay san kamuntangan san panahon dinhi sa Calbayog. Kami dinhi sa syudad inaka-eksperyensya sin pagtarahiti pero na ni kaadlaw nga naka-eksperyensya kami san pag-inuran linabi na sa magkulo pa no. So sa aton mga kasangkayan dida kun linabi kun magawas ka mo sa iyo panimalay dire kita malimot nga pagdara sa naton proteksyon sa lawas para dire kita magkasakit pero may kita magdara sa payong rain or shine an aton payong. Update naman san pagtaga tubig Calbayog Water Company Incorporated. So sa tupay ni naglabay Miyerkules, October 15, ngagin palusad nga service advisory kundiin, resulta naka-eksperyensya sin water interruption an entire service coverage area san Calbayog, tungod san gimbuhat nga emergency leak repair san Panas Line, pida sa Barangay Kag-Anibong, Calbayog City. So ini nga service advisory o nasabi nga emergency leak repair intikangan sadton October 15 Miyerkules kutob mahuman ini nga repair. Magpapalusad nila sa rasin bag-o nga notisya. Update naman pagtaga kuryente sa Melco 1. So good news sa mga konsumidor, duro-diretso ang serbisyo sa Melco 1 sa mga nasasakupan sa ahensya. Okay, di naman gihapon sa Calbayog, may daging palusad nga advisory ang sanggunang panlungsod sang Calbayog, kundiin niya na adlaw Biyernes, October 15, alas 8 san aga dito sa Calbayog City Convention Center, magbubuhat public hearing para san atong basahon, purposes of exhausting all perceived legal issues surrounding the Gemini Wind Power Project of Gemini Wind Energy Corporation, which would affect allegedly the Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape with reference to the request for revocation of permit. So ginaaghat ang tanan nga concerned nga mga stakeholders, mga ahensya, mga barangay officials san 13 nga mga barangay nga masasakupan unta sini nga Gemini Wind Energy Project, pinaghatan mga environmental organizations, mga CSO, civil society organizations, ug tanan nga interesado nga mga individual nga mag-attender, mag-participate sini nga public hearing para kamo liwatin makabati sini nga proyekto nga wind energy sa aton syudad sang Calbayog. Again, yan ini at Lao Viernes, alas 8 san aga sa Calbayog City Convention Center. And karagula ba ito yun sin again, happy 77th Charter Day san Calbayog, kakulop ini San Huwebes, an amon selebrasyon din sa syudad, so biskan human ng selebrasyon, pero padayon paghihapon natin pagpasalamat, padayon paghihapon natin pagselebrar, padayon Calbayog, dayon kamo sa Calbayog. And syempre, der natin palampason aton hipid nga munisipyo sa Northern Samar, ang munisipyo San Catarman, happy 257th founding anniversary. So yes, padayon lasan progreso, padayon lasan pagkaurusa, tida naman sa bungto San Catarman. Alright, para naman sa mga balita ng andam, dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, Alkalde San Calbayog, gintagan doon nga diri na kontra ang syudad sa renewable energy, kundi diri la natugot san konstruksyon san mga turbina sulod san protected area. Inflation rate sa summer nagluya sa 0.8% para sa bulan Setyembre 2024. Ngan PLGU Northern Samar na kompleto na ang initial phase san Imelda Kutob Bakiwalo Road Project sa Mondragon. Ini ato nagdedetalya sa second part sa natong programa, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Alright, daghang salamat Mr. May no, sa imong pasiunang mga impormasyon no, diha sa inyong area of responsibility. Gikan sa Kalbayog, ari napunta no sa Borongan. Rise and shine kanimo, Ma'am Daisy Belazar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning Miss Rhea Mikate, Han Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte, yan sugod man nato nimo mga kaupod dida pagpanguna ni Station Manager Sir Dodins Alaras, and magandang morning gihapon kan Miss Alet Reyes, Han Philippine Information Agency, asyudad naman hiton Tacloban, pati kan Mrs. Charmaine Perito Valvez, magandang morning, kaupod ato niyo ani imo dida bugos nga pwersa niton Radyo Pilipinas, Kalbayog. So tikang didi, Radyo Pilipinas Borongan, ini Daisy Lalosa Bilizar, iton magiging kaupo naman niyo sa Kopin 1 hour para natin pan Friday nga edition. Taramdan, good morning Eastern Visayas, October 17, 2025, nganbay niton panahon, didi ha Borongan City, o siguro reflection na initon bugos nga province, iton Eastern Samar, nasira kim Mr. Sun, pero kaupod niya dida iton mga pagdampog. Indikasyon nga posible mauran niron niyan, pero kanina damanhan kaagahon inoran gihapon kasi dami ton amon mga biaw nga tubig dito amon mga ligid-ligid iton kalsada. Yeah. And amon liwat ginabat adton linog nga tikang didto ha Surigao del Norte hanya na nga alas 7:03 aga. Siguro kung ako papakianhan mga intensity 3 kami gihapon nga anamon inabat nga linog didi ha Borongan kay ngahin tapos makuan pagudiya maiha-iha ano, so ato napakianhan to nga linog dito ngayon ini ha Surigao del Norte alas 7:03 kaninahan aga kung pinangalasan kita dara nga maiha-iha di ang final nga information aton ikaduha nga impormasyon tikang ha Philippine Institute of Volcanology and Seismology 6 magnitude adton linog kasi kanina nasa ring ano did aton ira earthquake information number 1 6.2, so yan na aton ikaduha nga impormasyon tika nga FIVOLS magnitude 6 tapos aton iya kahilarom aada ha 28 kilometers ano 9.67 degrees north, so inabat bisan kun aton intensity 5 nakata Basilisa kag Janao Dinagat San Jose Dinagat Islands Claver ngahin Surigao del Norte, intensity 4 Anahawan Hinanuyan Hinundayan Liloan Pintuyan. And dida ngayon na Southern Leyte, ano, intensity number 4 kamo dada, Miss Rhea. Kami nga rin waray didi ibutang, inabat daman talaga namon, ano, ito naman nga linog, temprano, iyan na nga aga. So padayon kita nga maghirot, ano, kay ito na atin din babantayan, diri nala iton panahon, kundi pati na iton mga pagbantad, kay iyan na lainin na hitabo ata nga, sunod-sunod na iton nga mga linog nga parte hiton Visayas, Luzon, ngayon pati na hiton Mindanao nga area. So iyon, para napakiana, bayin nato nga linog, yan na nga aga, amato dito ha Surigao del Norte, nga inabat didi ha probinsya hiton Eastern Samar. Haamon naman pag taga-Kuryente, nako, diri ngayon kami kuan ito na amon weekend affected ngayon kami hiton power interruption tikang hiton na Isamilco Central area. May ada naka-schedule nga power interruption buwas nga adlaw October 18, 2025, 12 hours nga power interruption. Hala, kitaan ko the affected area iton na Isamilco Central area tikang iton hit San Julian nga di naman Halurente, pero iton affected buwas sini nga 12 hours nga power interruption Barangay Kabung nga diha Barangay Tabok Borongan hiuupod iton aton istasyon, so affected iton broadcast. Ibig sabihin in mapaparang mawawara kita broadcast buwas nga adlaw hiton Radyo Pilipinas kasi apektado kita hiton power interruption. And then affected gihapon iton poblasyon Borongan ngadto naman ha GV Hotel. Tapos Barangay Surok to Barangay San Andres, Barangay Campisaw to Barangay San Gabriel alas 6, 12 hours. So didi naman hiton Barangay Kabungan, Barangay Tabok Borongan alas 6 lahit aga nga diton ka alas 11.
hiton aga. Pero didi hiton mga tikang hit poblasyon, upod na didi hiton na lokasyon hit Radyo Pilipinas, Borongan, nga to poblasyon Borongan to GV Hotel, Barangay Surok to Barangay San Andres, Barangay Campisaw to Barangay San Gabriel, 12 hours talaga, 6 a.m. to 6 p.m. And then feeder A-1, Rawis Detour to Baybay Boulevard to Baybay 4 and 5, 6 to 6 gihapon ito na power interruption buwas nga adlaw. Ito na aktibidad, reconductoring iton backbone line, Old Eagle Star to GV Hotel, replacement of insulator ngan steel pin, and the vegetation clearing. So iyon, aton bagula nga nakuha natin ng impormasyon, tika nga Eastern Samar Electric Cooperative. Para hiton apektado, hini nga power interruption, buwas nga adlaw. Pero kung mayada naman, that's bad news, ano? Para iton mga apektado kasi 12 oras iton niya katungahin adlaw, nawaray kuryente, tapos affected dito natin mga buruhatan kada adlaw. Pero ito natin naman maupay nga balita, congratulations sa ito natin bago nga mga medical doctors, sa iton mga nagpakapasar, han physician licensure examination nga iginpagawa sa iton resulta kanina. And headlines ng mga balita na hikayan Radyo Pilipinas, Borongan, yan nga oras. Eastern Samar, pinakapaspas ang pagkasugan ekonomiya habugos nga Pilipinas sa tuig 2024. Sinagkahin 10.2% han 2024, tikang ha 8% han tuig 2023, sumalapahan Philippine Statistics Authority. Direkta ayuda, zero defecation program sa local government unit han Borongan, gintalakay han liga ng mga barangay meeting. Samtang lalaki patay darahin pagbunuhan niya mismo katagay ha barangay Siha di syudadan Borongan. Week-long celebration han ika-122 nga founding anniversary han Taft, formal na nga ginabrihan. Samtang DepEd Leyte Division mahugot ngaging kondinar ang panmusil sa nga maestra hatan Awan School of Craftsmanship and Home Industries. So amoy niyan headlines ang mga balita, tikang didi Radyo Pilipinas, Borongan, ngan ang ditali madangat hayo at second round. Hantaramdan, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, daghang salamat Ma'am Daisy Belazar no sa paisiuna usab nga mga update gikan no sa Borongan. Right ning taknaa ato na usab paminawon usab no ang update sa Philippine Information Agency no PIA pinaagi ni Ma'am Alad Reyes. Rise and shine kanimo Ma'am Alad. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maupay nga aga nga tanan naton nga mga kasangkayan nga mamarati nga aniya na nakatutok. Good morning Eastern Visayas. Hilabi naton mga mamarati dida sorry, hamay Eastern Samar nga pati naghihapon na Northern Samar nga hindi diha biliran. Southern Leyte nga na didia probinsyahan Leyte. Baga malipong patat ulo kay naglinog pala. Ano baga ginkuratan kita so early in the morning didi ha syudad dito Tacloban abot nga dito na pagbayog. In fact didi ha syudad Tacloban may din na mga eskwelahan nga nag-suspend ang era klase dara hining 6.2 nga linog nga nitabo didi ha may epicenter niya ha General Luna ito na Surigao del Sur. May napipira nga mga public nga na private schools didi ha Tacloban City and diretso nga nag-suspender nga klase. Walay pa nga ni magtitikang actually kay 7:02 ang linog. So diretso gin pa gawasan mga kabataan. Kundi may napipira gyapon nga mga public schools ito na padayon nga nag-conduct itong era klase yan nga adlaw ito na Biyernes. Ano yung intensity feeling mo pera? Di rin ako nakaka ayun panpayog. Loban. Okay, go ahead. Pagahin na kuha nila permanente nila itaton na huna para preho nila permi makusog. Makusog permi nga ito na pagtayog ito na tuna. So kasumpay ito nga
hindi na nagtatabo nga linog ng mga aftershocks sa mga previous nga mga earthquakes. May ada an Mines and Geosciences Bureau aton na himang rawanan na nakalabay nga semana. May diragin pantudlok nga mga areas, particularly diha 3rd district ito na probinsya Leyte, ini nga mga towns nga naatubang ha isla hiton Cebu, particularly ha may northern part hiton Cebu, kundiin nag-adahin na linog ang pinakasyahan na ang epicenter ha may Bugo. No, may dehera na identify dito nga mga areas nga at risk hin mga panpan pagparik hiton tuna, mga boulders from the mountain. So an ira pag aghat aton mga residente nga ada na ukoy haran hini nga mga lugar nga mag temporaryo laanay nga mag likas kay sige pa man inin pag tinayugon ito na tuna, sige pa itong bayog ag hininga linog. So makurigod man kay itong iba itong mga residente in diri hira na ayon pagbaya ito nira mga panimalay, ito nira mga propiedad. So nadiri ra pagbalhin, but the Mines and Geosciences MGBA in mahugot itong ira pag sagda nga samtang sige pa itong linog, no, sige pa itong mga aftershocks baga umapartar anay para iton kasiguraduhan nga waray may mahihibang durantehin mga aftershocks o kung linog pa man. So amit itong usa nga kahimtang didi ha probinsyahan Leyte. Samtang naman ha aton power update and Dorelco 2 in may adahira pagpahibaro nga may ada pag-ubos sa nira taripahan kuryente. Yan ay ini nga ipapatuman na yan nga bulan han Oktubre. So ito nato mga konsumidor han electricity may Dorelco nga side nato ni dito may southern part and second district ito na Leyte. Bangin na welcome nga development nga may ada aguti ay nga pag-ubos ito na taripa itong kuryente didahini nga mga area. Samtang naman ito na panahon didi ha syudad ng Tacloban baga diri masirak diri liwat na uran panalag sa may daturo taritingan ha kakrolpon in nag uuran pero hapag yan aside from turo tarahiti baga maupay ito na panahon didi ha nga parte ito na syudad Tacloban nga didi ha may parte ito na probinsyahan Leyte. Samtang aton mga nahikay nga mga balita, nurunian itong mga detalyene. 802nd Brigade and Philippine Army may bago na nga brigade commander. Surviving veterans sa World War II, may ada pa makakaapi ha pagtigaman nga nga Lunes, hanito ika-81st nga anibersaryo han Leyte Gulf Landing. Samtang ang RDRRMC nagpasahin resolusyon nag-obligar ang mga local government units nga maghimo ngan magpatuman han public service continuity plan. Ang mga detalye ini nurunian sa second portion na natong programa. Good morning Eastern Visayas. Back to you. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Mama Let sa update sa gikan gyud sa Philippine Information Agency. And para usab diri sa Radyo Pilipinas sugod unahon sa day nato ang dagan sa atong panahon ni aksyon ug pakita sa iyang bidlisyo sa ring adlaw, pero makita gyud gihapon nato ang medyo dunay baga-baga nga panganod gamay sa kawanangan and tungod pud sa epekto usab sa trough sa LPAA and at the same time easterlies sigon pud sa taho sa DOST Pag-asa. Sa peace and order, generally peaceful, wala ra toy tuod mga dagkong panghitabo pod or kagubot ang na-record sa atong kapulisan sud sa 24 ka oras nga nagkalabay. And ato po na ipasabot mga ka-RP kay na-mention na po earlier ni Ma'am Daisy nga na-feel po diri gyud ang linog diri sa atong probinsya sa Southern Leyte. And gani ang instrumental intensity 4 sigon sa taho sa DOST PHIVOLCS diri sa lungsod sa Hinunangan, San Francisco, Hinundayan and Silago, Southern Leyte. So kaning Hinunangan and Hinundayan og Silago Pacific area na sa Southern Leyte, and
And then kini pong San Francisco Panaon area pod na no sa Southern Leyte. So nag-atbang naman gud pod na siya no diha sa Surigao. So mao na nga biso pod no sa atong nagkadayang MDRMC nga sa atong mga lumulupyo nga dapat alerto gyud kanunay, and mao pod na nga dapat aduna pod gyud nakaandam nga go bag. So hopefully no mag-prepare na pod og go bag no ang mga lumulupyo dili lamang diri sa atong probinsya but sa atong yung nasod nga Pilipinas, kay lisod gyud nino kaning maghisgot ta og linog kay dili man nagi nato no dali nga masayran. And nakamaayo lang karon na Ma'am Daisy, Miss Charmaine and Ma'am Aleth no kay kani laging sa cellphone kaning Android. Oo nanatay kumbaga idea no sa dili pa mo igo ang kumbaga ang linog, so aduna nay mo notify, so kumbaga ma-alert na ta uy na linog, so kinahanglan mo gawas ta kumbaga preparation at least no sa ingana nga paagi. So mas appreciate gyud nato karon no kining giingon og Android no nga cellphone. So hopefully mo innovate na pod no ang uban pod nga technology kay makatabang gyud na no in times of calamities. Ayan. And then sa dugang update pod nato, power update gikan sa atong electric utility provider nga maong Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco. So good news sa usa ta. Oo, kay labi na tong sa atong mga Southern Leytean nga gusto maka-relax. So labi na kay kaning sunod-sunod lagi pod no nga mga hagit. So adunay gi-offer karon ang Soleco karon lamang gyud ning adlaw labi na tong makaadto sa Dakbayan sa Maasin kay aduna silay Cooperative Wellness Fair. Diin mahimo ninyong pahimuslan gyud no ang libreng gupit, no free haircuts, aduna po'y pampering sessions no sama sa body massage, manicure and pedicure. And this afternoon aduna po'y Zumba session. So mag-start no ang ilang free service at 8. Yes. Anong okasyon? Bakit may ganon? Oo, so way na nila Ma'am Daisy no kay kanilaging month pod no sa atong cooperative. So mo na nga ilag yun na kumbaga gihan iPod nilang initiative no para sa ilang mga miyembro konsumidores. So nakanindot pod no kay aside sa kaning busy nila schedule, labi na kung panahon sa bagyo, busy kaayo ang atong mga linemen. So at least ani nga paagi ma-feel po nato nga dili lamang pang kuryente ay lang serbisyo. So aduna po sila service nga i-offer no para sa atong mga katawhan nga kumbaga maka-benefit sila. Oo, pinaagi gyud no sa maong service no, sa ilang panglawas usab no. Mental health no, mga pangpagwapa and all. So mao na nga pahimusin na ninyo. Layo lang mo diha Ma'am Daisy, pero pwede mo apil. Ako magkano ba yung pamasahe papunta doon? Medyo pricey. So I think ato lang na tansya round trip from here no sa Pacific area sa Southern Leyte to Tacloban. So I think mag-andam na kag 500. But wala ko idea maasin o kung pila na, but yeah, mag-andam na kag mga siguro 1K. Pero ang 1K maayo na lang no. I think naman pwede hay mga establishment no nga. Pero puhon basig maka-visit mo dere no sa Southern Leyte, matimingan ba no nga dunay free service. Ayan. Siguro baka naman i-replicate din ng cooperative. Di ba? Why not? Ipaabot Ma'am Daisy. Also diha sa Calbayog. Ayan. So good job no sa atong Soleco no. Hopefully pahimusan po na no sa atong mga katawan no. Hopefully daghan gyud maka-avail sa maong free service. Anyway, good news po ta. Another good news no. Okay, gipasabot sa Soleco nga aduna po'y pag-ubos no sa taripa pod no sa kuryente for the month of October. No kay last month ang taripa naa sa kapin 14 pesos no ang kada kilowatt hour nga konsumo, and for this month anara sa kapin 13 pesos ang kada kilowatt hour nga konsumo. So doon na po pipila ka sentimos no ang pag kunhod. So mao na nga gipasabot sa Soleco nga bisan pa man adunay pag-ubos or even pagtaas, kinahanglan gyud nga magdaglinot gyud gihapon no ang mga miyembro konsumidores aron makalikay pod no sa taas gyud no nga balay runon. And ari na pud ta sa update no sa Soleco gihapon. So karong adlaw di ay adunay scheduled power interruption, so half day
from 8 a.m. to 12 noon. No? Affected area dito sa Maasin City, no? Sa Lanao, Maasin City. So ang rason po niya na single phase line reconductoring from Bear to Insulated, and then same day portions diha sa Maria Clara, Maasin City, Purok San Pedro, Isla Verde, and Purok Nara Seasides. Kaya doon na po sila ay alisdan nga nadaot nga poste, no? Tungod po sa kanilaging na mga poste nga mapektuhan lagi po, no, sa kaning mga katalagman. So doon na daot na, and then transfer service job wires po. And because of that, sumao na nga katong mga affected area, labi na tong mga dili busy, mamahimo ka mo nga mo-visit na lang mo dito, no, sa main office sa Suleko para pahimusta ninyo ang ilang gi-offer nga free service. Labi na tong mga lumulupyo sa maong affected area sa scheduled power interruption. And para sa lauhan sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod din ang atong aktual nga makauban karon. Ma'am Jama Destriza, Aljon Malot, Javik Epes ug ang inyong alagad sa kahanginan. Pagbansay kabahin sa animal production itanyag sa hinunangan. Komisyon sa Wikang Filipino may bisita sa San Juanan pagtuon o sa pagpreserba sa pinulungang kabalianon. Turnover o acceptance ceremony sa fiscal year 2024 SBDP projects sa sugod gihimo og ekonomiya sa Southern Leyte padayon sa pagsaka matud pa sa PSA. At ang iyang kompletong detalye, pilaw sa mga detalye sa mga balita nga naandam sa Radyo Pilipinas, Calbayog, Borongan and Philippine Information Agency kun PIA human lamang ning pipila ka mga manundanong impormasyon. Good morning, Eastern Visayas! Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas! And we're back again mga ka-ORP. Padagyab kamong nagsubaybay sa tulumanong maghatod sa mga nagunang mga balita o kalambuan. Narisir ka ng bahay ng atong reyon, Eastern Visayas. Kini ang programa Good Morning, Eastern Visayas. Sa ngalan gyapon sa Station Manager diri sa Radyo Pilipinas sugod Sir Dindo Alaras, kini ang alagad sa kahanginan Ria Yang Mikate, kauban nato sa Master Control
Kuya Duel Palugod and anapo na atong mga GIP staff. O karong taknaa sugdan na sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO ang paghatod sa mga detalye sa mga balita para karong adlaw nga Biyernes, Oktubre 17 tuig 2025. Ato sang dawaton pag-una no ang balita sa Radyo Pilipinas kalbayog pinaagi ni Ms. Charmaine Pirito. Rise and shine pag-usab kanimo Ms. Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Maganda mga salamat, Ati Rhea Mecate, and again, good morning, Ati Daisy Bilizar, ngan Miss Aletreas tikang naman sa Philippine Information Agency. Ngan para sa siyahan sa mga detalye sa balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Alkalde San Calbayog gintagan doon nga diri na kontra ang syudad sa renewable energy kundi diri la natugot sa konstruksyon sa mga turbina sulod sa protected area. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Sa ginbuhat nga State of the City address ni Alkalde Raymond Uy durante san selebrasyon sa ika-77 nga Charter Anniversary San Calbayog, ginklaro san Alkalde nga diri na kontra ang lokal nga gobyerno San Calbayog sa mga proyekto sa renewable energy pero mahugot liwat nga gindidiri ang nanuman nga klase san konstruksyon o aktibidad sa sulod sa protected area, partikular ang Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape. Initially, we are not against on the renewable energy, but we are against on the construction of any or bisan nga ni ang pagsulod sa strict protection zone. Bawal po talaga. Bawal po talaga. Base sa Republic Act No. 11038, Expanded National Integrated Protected Area System Act of 2018, ang mga protected area ang may mahugot nga ginsusunod sa paggamit. Ilarom san balaod, gintutugutan la ang pipira ng mga environmentally sound na proyekto sa multiple use zone pero mahugot nga gindidiri ang nanuman nga development sa strict protection zone. May katungdanan liwat ang mga lokal nga gobyerno nga siguraduhon nga nagsusunod sa Protected Area Management Board, PAMB, ug Department of Environment and Natural Resources, DENR, ang nanuman nga proyekto antis ini tugutan. Ang mensahe san alkalde ang ginpahayag tungod san padayon nga diskusyon bahin sa plano nga pagtindog 37 nga wind turbines sa Gemini Wind Energy Corporation. Iniya na ang sentro sa kontrobersya. Base sa kumpanya nga Gemini, gawas sa protected area ang lugar nga pagtitindugan sa 13 nga mga wind turbine. Pero base sa oposisyon, nagbago ang mapa o nagkamayada rezoning sa mapa San Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape kundi naggutiay ang land area sa protected zone. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Ang tansya naman nga detalyon balita nahikayan Radyo Pilipinas Borongan, Eastern Samar pinakapaspas ang pagkusugan ekonomiya habugos nga Pilipinas hantuig 2024. So magkainiha 10.2% han 2024, tikan ha 8% han 2023 sumalahan Philippine Statistics Authority. Ang detalyon report tikang Kanten Pumida. Radyo Pilipinas Report. Naka-record ang Eastern Samar hen 10.2% nga pag-uswag haniya ekonomiya hangtuig 2024 sumalahan Provincial Product Accounts PPA nga ginpagawasan Philippine Statistics Authority PSA umabot ta 40.42 billion pesos ang kabugusan nga gross domestic product GDP han probinsya nga nagresulta nga maging pinakapaspas ang pagkusughan ekonomiya habugos nga Pilipinas nga nagpabilin nga nangunguna sa Eastern Visayas haduha nga magkasunod nga tuig. Inganigin pahayag ni Chief Statistical Specialist PSA Eastern Samar
Senator Ronnie Bahado ha 2024 Provincial Product Accounts Dissemination Forum ginbuhat October 16 ha Melendez Resort, Borongan City. Sumalakan Bahado ang sektoran serbisyo amon may pinakadako nga kontribusyon ha pagtubuhan GDP han probinsya. May 3.8 percentage points, ginsundan han agrikultura, forestry ngan pangingisda 3.5 percentage points, ngan industriya 2.8 percentage points. Hakabukusan ang serbisyo may 54.2% nga bahin, ha ekonomiya ang industriya 31.3%, samtang ang agrikultura 14.5%. Ang tulo nga sektor nga may pinakadako nga contribution amon agrikultura, forestry ngan pangingisda, nasunod ang construction ngan ikatulo, wholesale ngan retail trade. Haluyo nga bahin ang mining ngan quarrying. Amula ang sektor nga nagtala hin negatibo nga pagtubo, negative 4.5%. Tungod inihan strikto nga implementation han mga regulasyon ngan paghabubo han production han nickel ngan chromite. Sumala inihan PPDO ngan PSA. Ang per capita GDP han Eastern Samar umabot ha 85,502 pesos. Nagtutudlok inihan individual nga contribution han kada residente ay ekonomiyahan Eastern Samar. Ang mga industriya nga may pinakadako nga bahin han GDP ha probinsya amo ang construction 16.5%, agriculture 14.5%, wholesale ngan retail trade 12.2%, ngan education 10.6%. Habugos nga Eastern Visayas nangungunan Eastern Samar 10.2%, ginsundan han Tacloban City 8.2%, ngan Southern Leyte 7.1%, mas sitaas han regional growth rate nga 6.2%, nalabuan han Eastern Samar. Ang 82 nga probinsya ngan 33 nga highly urbanized cities habugos nga Pilipinas nga nakalabaw han national average nga 5.7%. Ang nasunod ha top 5 amo ang Puerto Princesa City, Batanes, Dinagat Islands ngan Bataan. Sumalahan PSA and PPA inusa nga importante nga milestone para masukol ang lokal nga performance ang ekonomiya ngan magserbi nga giya ha mga policy maker ha pagplano para han padayon nga pag-uswag han probinsya para ha bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Dama nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Samtang asyahan nga sumati ang Lidia Provincial Leyte 802nd Brigade and Philippine Army may bago na nga Brigade Commander. Adan report ni Jasmine K. Agosto han PIA Leyte. Opisyal na nga ginbalyo ang Commander han 802nd Brigade kasabay han anunsyo han pagretiro han anay Commander hini nga hay Brigadier General Noel Vestor. Ay ginpakilala ang mabalyo ha iya nga hay Colonel Rico Amaro nga punuhin kadasig ha pagpapadayon nga pag-abante han brigade ang pagserbi han pinakasalundan nga professionalismo an hulos permi nga pangandaman nga nan pagkomiter han kaupayan han igkasi mga sundalo. Durante han turnover ceremony ay ginhinumdum ang mga kaupay nga kalampusan nga nahimo ni Vestor hasuludhan iya termino, ilabi na ang kamurayawan ngan seguridad ha kataluwasan ng mga rebelde ngadto ha pipira nga mga lugar han sinirangan Visayas. Como paghatag ni respeto ha anay Commander, gintambungan ang nasabi nga seremonya hin mga alkalde han magkalain-lain nga bungtohan Reyon 8, mga igkasimyembro han brigade, mga representante ha iba-iba nga ahensya han gobyerno ngan damo pa nga iba. Nagpapamatod han karig-on nga pamunuan ni Vestor nganan kabugosan nga pagserbi como sundalo ha sulod hin 38 nga tuig. Ining nga iya gindumara nga brigade inlakip din hiyan southern part han Samar ngan Eastern Samar an Leyte, Southern Leyte ngan Biliran. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine K. Agosto. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Damang salamat ang report, Jasmine K. Agosto. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, rita sa probinsya sa Southern Leyte, pagbansay kabahin sa animal production na itanyag sa hinunangan. Ang detalye sa balita ni Aljon Malo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gidapit sa Public Employment Service Office Confesso hinunangan Southern Leyte ang mga miyembro sa pamilya sa mga rehistradong mag-uuma sa pagsalmot sa itanyag at pagbansay kabahin sa animal production. Nasairan nga partikular nga makatunan sa mga mapili nga eskolar ang kabahin sa poultry o chicken production. Gitaw sa peso hinunangan nga himuon ang pagbansay sulod sa 32 kaadlaw gikan Lunes hangtod Sabado.
Sa mga interesado, gikinahanglan nga magsumiter og birth certificate sa PSA, TOR, Senior High School Report Card o High School Report Card og 3 ka passport size ID. Makabenepisyo ang mga mapili sa libre nga competency assessment og 160 pesos nga allowance matag adlaw. Gipasabot sa peso hinunangan nga ipatuman ang first come first serve basis, sanglit na po lamang ka benepisyaryo ang pagadawaton. Balita gikan sa lungsod sa hinunangan para sa Bagong Pilipinas sa Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 44 minutos pasado, alas 8 sa buntis. Good morning, Eastern Visayas! Inflation rate sa probinsya sa Samar nagluya sa 0.8% para sa bulan Setyembre. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Sa ginbuhat nga Dissemination Forum, parte sa 2022 to 2024 Provincial Product Accounts PPA sa Samar, ginpahayag sa Philippine Statistics Authority PSA Samar Provincial Office ang pinakabago nga datos sa ekonomiya sa probinsya, lakib na ang paghamubo sa inflation rate yan na Setyembre 2025. Base sa report, nagluya sa 0.8% ang inflation rate sa Samar, mas samubo sa na-record nga 1.0% sa Agosto 2025 ngan 0.9% sa naglabay nga tuig 2024 sa pareho nga bulan Setyembre. Ang paghamubo sa inflation kausa sa tulo nga major commodity groups. Una, housing, electricity, gas, and other fuels nga may pinakadako nga kontribusyon sa inflation nga 42.8%, naka-record negative 1.1% inflation rate. Ikaduha, personal care and miscellaneous goods and services nga may 29.3% nga kontribusyon sa inflation, naghamubo liwat sa negative 0.2% rate. Ikatulo, sa transport sector nga may 17.3% share, nakarehistro 4.8% nga pagluya sa inflation rate. Nakitaan liwat paghamubo sa food sector, tikang negative 0.5% sa Agosto 2025, nagbin negative 0.8% sa Setyembre 2025. Samtang naghitaas ang Consumer Price Index sa probinsya, tikang 129.5 sa Agosto, naghitaas sa 129.7 sa Setyembre 2025. Inirefleksyon sa 29.7% nga paghitaas sa overall basket of goods kumpara sa 2018 base year ug may 0.8% nga paghitaas kumpara sa pareho nga bulan sa naglabay nga tuig 2024. Sugad man, naghamubo ang purchasing power of peso sa probinsya sa 77 centavos sina bulan Setyembre. Sa simpleng nga eksplanasyon, ano sa nga piso nga nakantidad sa tuig 2018 ang katumbas nila sa 77 centimos yan na tuig 2025. Karuyag signon, mas mubo na ang kantidad sa piso kung mapalit mga produkto o serbisyo. Ini nga mga datos ang magiging importante nga basihan para sa mga lokal nga gobyerno sa pagporma mga pulisiya o programa nga magbabaton sa paghitaas sa presyo o magpaparigon sa ekonomiya sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas! Natun oras, mayroon na kita 12 minutos ug sa magalas 9 haaga. Ano saying good morning. Hiton tirahan naton viewers online. Roslyn Campogiwan, Net Calonia Sidro, Jennifer Golmatico, Franz Navarrete Proby, and Merly Hikomo. Berno, dugang nga balita, nahikayan Radyo Pilipinas sa Borongan. Direkta ayuda, zero defecation program sa local government unit ang Borongan, gintalakay hanliga ng mga barangay meeting. Ang detalyan report, ikan kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report.
Pinangunahan ni Liga ng mga Barangay LNB Borongan City Chapter President Chini Barban ikinabulan ni LNB meeting han Martes, Oktubre 14, gagimbuwat sa Sangguniang Panglungsod Session wala syudad. Hining LNB meeting ginsayod ni City Social Welfare and Development Office CSWD Officer in Charge Hazel Ribong. 17 pa nga mga barangay sa syudad na nakatala nag-schedule na nagpapadayon nga direkta ayuda payout para sa second semester ng school year 2024-2025. Something ginpahayag pa ni Ms. Ribong, pwede na mag-submitin aplikasyon ang direkta ayuda beneficiary sa iratag sa tagsa nga barangay tinikangan nito Oktubre 20 nga 31 para first semester ang school year 2025-2026. Ginsabi pa no IC and CSWDO iti nga tuig implementasyon hini nga programa labot pa mga borongan ng senior high school ug college students pud non-learners nga naka-enroll alternative learning system basta equivalent ang level senior high ug college nanan mga graduating college students nga 9 units na laubos pa subjects. Igindugang pa niya nga tika nga 1,500 pesos, 3,000 pesos na makakarawat ni student allowance kada semestre han kwalipikado nga benepisyaryo han direkta ayuda program ng LGU Borongan. Samtang ginklaro ni City Accountant Mr. Hans Noel Basada ang mga punong barangay at acceptance procedures han mga proyekto nga ginpupuntuhan han lokal nga pamunuan han syudad han Borongan. Igin-explikar wata liga ni Engineer Joseph Lantaan, City Solid Waste Management Officer ng syudad nga naglabay nga mga adlaw inadidilakaran pagkolektan basura tungod nga duha handaan nga garbage trucks intibang agin mamala ko upahig gilayon agud maatap tan iramuhatan ang pagkukolektan basura ha mga barangay. Samtang gin-update liwa taliga ni City Sanitation Officer Mrs. Leticia Musco kasumpay naging papatuman nga zero defecation program ang lokal nga pamunuan han syudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Hakadugangan nga sumat surviving veterans and World War II makakaapi paghihapon na pagdigaman han ika-81st nga anibersaryo han Leyte Gulf Landing niya na nga Lunes. Adin report ni Sol Alarcon. Pituhan 12 nga surviving World War II veterans sa Eastern Visayas ang nagpahayag nila interes nga magtambonghan commemorative program sa MacArthur Landing Memorial National Park hati arabot nga Oktubre 20. Ining kasumpayhan pagsaurughan ika-81 anyos nga anibersaryo han Leyte Gulf Landings. Pinakalagas sa mga buhi pa nga veterano amo Hilola Priscilla R. Ailon nga naedad na inahin 103 anyos. Samtang ang pinakabata naman amo Hilola Paula T. Lim 90 anyos. Malacan Francis Ann Petilia ang co-chairperson han 81st Leyte Gulf Landings anniversary magiging simple la kundi solemn ini nga pagsalinurog. Manggod damo lagi hapon ang mga bisita labi na ang mga veterano nga nan-era mga anak mga miyembro han diplomatic corps tika nga mga nasod nga nagkamayada dako nga papel durante ang Giyera Mundial numero 2. Ginimbitar gihapon probinsya hi Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. pero diri pa ina klaro kung makanhiba ang presidente o mapadarala hiton iya representante. Tika nga PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat ng report, Sol Alarcon. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, Komisyon sa Wikang Filipino may bisita sa San Juan aron pagtuon o pagpreserba sa pinulungang kabalianon. Ano ang akong report? Radyo Pilipinas Report. Bibisita sa lungsod sa San Juan, Southern Leyte ang mga representante sa Komisyon sa Wikang Filipino niadtong Miyerkules, Oktubre 15. Nasayran sa Radyo Pilipinas pinaagi sa lokal nga pagamhanan sa San Juan nga katuyuan silang pagbisita mao ang pagpasabot sa lokal nga pagamhanan bahin silang pagtuon o pagpreserba sa pinulungang kabalianon nga gila nga usa sa mga endangered language sa tibuok Pilipinas. Gipahibawon sa komisyon nga magpahigayon sila og pag-record sa lokal nga pinulungan o paghimo og mga dokumentasyon og libro aron mapalig-on ang kabalianong lingwistiko sa San Juan. Ang maong inisyatibo nagpakita sa suporta sa Komisyon sa Wikang Filipino sa mga lokal nga komunidad aron mapadayon ang kultura o identidad pinaagi sa pinulungan. Balita gikan sa lungsod sa San Juan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Oras Radyo Pilipinas, 54 minutos pasado, alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Northern Samar, ikaapat nga largest provincial economy sa Eastern Visayas sa tuig 2024. Base sa Philippine Statistics Authority, PSA Region 8, na i-report nga ang Northern Samar ang ikaapat nga largest provincial economy sa Eastern Visayas sa 2024 nga may 3.4% growth base sa constant 2018 prices bisan waray component city. Padayon nga ginpaparig-on sa services sector ang ekonomiya sa probinsya ug sumunod nga dako liwat ang papel, mao ang agrikultura, industriya ug pagpangisda para sa panginabuhian sa mga residente. Ini nga pag-uswag ang nagsusubay sa development agenda ni Governor Harris Christopher Ongchuan ilarom sa Health Capacity Building and Opportunities HCO framework para sa mga Nortehanon. Ginpapakita luwat nga ang resulta nga andam ang Northern Samar sa mas damo pa nga investment pakadto sa balanse ug inklusibo nga pag-uswag sa probinsya. Good morning, Eastern Visayas. Samtang katapusan nga mga balita tikang Radyo Pilipinas Borongan Siyahan, lalaki patay darahin pagbuno haniya mismo katagay barangay Siha Borongan. Ang detalyihan na balita tikang kan Kurt Sibricos. Radyo Pilipinas report. Ang lalaki patay darahin pagbuno ang iya mismo kainom pagpadlaw Huwebes sa Oktubre 16, 2025 alas 12:30 udto barangay Siha Borongan City Eastern Samar. Subalang report na pulis mga alas 12:50 udto Oktubre 16, 2025 ang magkakarawat na informasyon na ginaging tawag at telepono nga nagsusumat na may natabo nga panmuno a barangay Siha Borongan City. Iradayo na nagresponde nga ito na sabi nga lugar na nila pag-abot nakita ng patay nga lawas ang biktima nga nakadaan ligidan kalsada. Sumalang investigasyon kapulisan samtangan suspitsado nga ng biktima ay nagtatagay nagkadahiran mapasok nga argumento o away sa doon naging rason naging suntok kan suspect ang biktima matapos ang komosyon dayon umuli ang gintatahapan nga na pagbalik nga may dara nga sundang nga tigda nga ginbuno ang biktima nga naiguad ton tuong nga parte ang iadughan nga wala nga kamot nga naging rason ton iya kamatay. Subayan report ang biktima inaging kilala kan alias Atan, eksaktong pangidaron parag-uma, residente ang barangay Siha Borongan City, samtang ang suspitsado ang panmuno iging kilala kan alias Dan, 54 anyos, may living partner parag-uma, residente gihapon ang barangay Siha. Ang patay nga lawas ang biktima ang gindarahin sa nga punerarya, samtang ang suspitsado pod ang ginamit na armas involuntaryo nga nagsurrender sa opisina ng kapulisan ina kustodiya itong Borongan City Police Station samtang ginaandam ang mga otoridad inkaangayan nga kaso ngadto a korte. Daran Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kurt Sibricos, naghatag report. Samtang halain nga balita, week-long celebration ng ika-122 nga founding anniversary habong tuhan Taft, formal na nga ginabrihan. Detalyan report ikang Dayan Camplon. Radyo Pilipinas report. Formal nga ginabrihan ang lokal nga pamunahan bungton Taft Eastern Samar ay paraag hinaagay trade fair hapangunahan Taft Municipal Agriculture Office or MAO ang sa kasimana ng pagsalin urog hanika 122 nga founding anniversary ang bungto. Kakulot nga adlaw Oktubre 16, 2025 hat Taft Municipal Plaza. Hapangunahan MAO nag-abred selebrasyon hin pagpapakita han pagkakausan komunidad ngan mga igindada sig nga produkto. Ipinaagi hinaagay trade fair nga gintambungan han mga civil society organizations or CSOs, farmers associations, ng mga local producers sa bungto. Presente ang mga igin-display o igindada sig ng mga produkto ng mga participantes in magdurodilaan ng presko nga klase mga utanon, prutas at duma. Sugad man mga mag-anyag handicrafts, ng iba pang locally produced products sa maarakos naman nga presyo.
Lain-lahan trade fair, gintagan doon gihapon na siya nga adlaw ang selebrasyon ang Basura Balyo Bugas program. Di na mga natirok ng basuran mulupyo in may kabalyo nga bugas. Sugad man ang pagdumaran payout para mga senior citizens sa bungto. Paghatag kalungganayan ha mga kategurangan ha iraraging kontribusyon ha komunidad. Ang 162nd founding anniversary celebration ay nakaangkla ha tema, bungto nga iginukit han gugma, ginpabaskog hin pagkaurusa. Nga magpapadayon nga dahil ito Oktubre 23 to 2025, ipinaagihin daw pa nga aktibidad. Impormasyon ni Ikay, pinaagihan LGU Taft. Para Bagong Pilipinas, Dean Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Ngan bueno, Miss Rhea, Miss Alit Reyes, and Miss Charmaine na dinhi namon tinitiklop ang partisipasyon ng Radyo Pilipinas Borongan. Hataramdan, good morning Eastern Visayas para na Friday, October 17. So ang ngaran nito na amon Station Manager Ate Rose Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Rizal, Boboy Rubin, nga na News Contributor sa Engineer Soc Aberia, Pin Pumida, Dayan Camplon, Curtis Bricos, Candidia Technical, naging kaupod ko Chief Tech, Joey Policarpio, and Eufem Bona Jr. In a day sila sa Bilizar, nasa ring damo nga salamat, maupay nga aga, and God bless everyone. Good morning, Eastern Visayas! Igang naman, didi PIA Leyte, ngan PIA Eastern Visayas, dini namon temporaryo nga tapuso na namon partisipasyon, hini nga programa Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat na nato news contributors, kan Jasmine K. Tagosto, ngan kan Sol Alarcon. Hangaran naman na namon regional head, kan Sir Rian Arinto, ni Alit Reyes, nagsisiring Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Nandini naman sa Radyo Pilipinas Calbayog, hindi na nagtatapos sa naman partisipasyon, nakaupod natin sa Master Control, Sara Esrael Taro, ngan Engineer Joven Cardenas, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ang iyo nakaupod, Charmaine Perito Balvez. Otro da mga salamat, ngan good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! Yes, wala na kitay igong oras pa. 1 minuto na pasados 9 sa buntag ug dinhi natapos ang atong tulumanong Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Biyernes, Oktubre 17. Sa ngalan usab sa mga station manager Sir Dindo Alaras and atong mga news contributor nga si Mama Jama Destriza and Aljon Malot. Tingin man usab ang atong kauban diha sa Master Control Kuya Noel Palugod ug atong mga GIP staff nga si Free J, Val and Kind. Kini nga lagad sa kanginan Ria Yang Mikati. Dagang salamat, rise and shine, and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.